Hello to all Kayayat, Katropa, and Ka59. Our topic for discussion is about the general orders for security guards, which we will be explaining in detail one at a time. And so, for this blog we will start with number 1. While the rest will separately follow soon. Okay, stay tuned and let us enjoy, relax, and learn. Hello, hi, and shoutout po sa lahat ng mga kayeye, katropa at ka-59. Nais ko din po kayong batiin ng maganda at mapagpalang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat. Matindi at napakahalaga po ng topic natin pag-uusapan. Ito po ay may kinalaman sa 11 pangkalatang kautusan para sa mga security guard na kung isasalin natin sa English ay the 11 General Orders. Nanamnamin po natin ang bawat isa para mas lalo nating maunawaan sa pamamagitan ng malalim na paliwanag. At siyempre po magsisimula muna tayo sa General Order number 1 at gagawa po tayo ng hiwa-hiwalay na vlog hanggang sa makompleto at matapos natin ang 11 General Orders. Kaya sa kabuuan ay magkakaroon tayo ng 11 hiwa-hiwalay na vlog na may kinalaman sa 11 panghalatang kautusan para sa mga security guard. Kaya wag po kayong bibitaw at laging tumutok sa aking channel. At pakishare na rin po ito sa mga kakilala nating mga kayeye, katropa at ka-59. Muli ito po ang inyong lingkod, vlogger, information servant, and educator, none other than Papa Dudes, also known as Kuya Manong. And of course, I would like to welcome everyone to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Kung bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po at sana po pakiclick ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video ito para masundan nyo po ang mga bago, updated at fresh vlogs na aking gagawin. Salamat po! A few moments later. General Order number 1 for security guards states, to take charge of the post and all company properties in view and protect, preserve the same with utmost diligence. This order outlines fundamental responsibilities that security guards must adhere to in their role. Here's a detailed breakdown. Ang pangkahalatang kautusang panguna para sa mga security guard ay nagsasaad upang pangasiwaan ang pwesto at lahat ng mga ari-arian ng kumpanya na nakikita at protektahan pangalagaan ang pareho ng buong sikap. Binabalangkas ng kautosang ito ang mga pangunahing responsibilidad na dapat sundin ng mga security guard sa kanilang tungkulin. Narito ang isang detalyadong pagkasunod-sunod. Purpose of the order. The primary goal of this order is to ensure the safety and security of the designated area and all assets within it. By taking charge of their post, security guards act as the first line of defense against theft, vandalism, and other security threats. Layunin ng kautusan. Ang pangunahing layunin ng kautosang ito ay upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng itinalagang lugar at lahat ng mga ari-arian sa loob nito. Sa pamamagitan ng pangangasiwa sa kanilang pwesto, ang mga security guard ay nagsisilbing unang linya ng depensa laban sa pagnanakaw, paninira at iba pang banta sa seguridad. Key responsibilities. Number 1. Taking charge of the post. Security guards are required to be fully aware of their assigned area, which includes knowing the layout, identifying potential vulnerabilities, and understanding the specific security needs of the location. Mga pangunahing pananagutan, panguna, pangasiwa sa pwesto. Kinakailangan ng mga security guard na lubos na malaman ang kanilang itinalagang lugar na kinabibilangan ng pag-alam sa layout, pagtukoy sa mga potensyal na kahinaan at pag-unawa sa mga partikular na pangangailangan sa seguridad ng lokasyon. Key responsibilities. Number 2. Monitoring company properties. This involves keeping a vigilant eye on all company properties within view, which can include buildings, equipment, vehicles, and any sensitive areas.
guards should be alert to any unusual activities or changes in the environment. Mga pangunahing pananagutan. Pangalawa, pagsubaybay sa mga kagamitan ng kumpanya. Kabilang dito ang pagpapanatiling mapagbantay sa lahat ng ari-arian ng kumpanyang nakikita na maaaring kabilang ang mga gusali, kagamitan, sasakyan at anumang mga sensitibong lugar. Ang mga bantay ay dapat alerto sa anumang hindi pangkaraniwang aktibidad o pagbabago sa kapaligiran. Key responsibilities. Number 3. Protection and preservation. Guards must actively protect the property from damage or theft. This includes preventive measures, implementing strategies to deter criminal activity, such as maintaining a visible presence and conducting regular patrols. Mga pangunahing pananagutan. Pangatlo, proteksyon at pagpapanatili. Dapat aktibong protektahan ng mga gwardya ang ari-arian mula sa pinsala o pagnanakaw. Kabilang dito ang mga hakbang sa pag-iwas, pagpapatupad ng mga estratehiya para mapigilan ang kriminalidad tulad ng pagpapanatili ng nakikitang presensya at pagsasagawa ng regular na patrol. Immediate action. Responding quickly to any threats or incidents, such as unauthorized access or vandalism, to mitigate potential damage. Agarang aksyon, mabilis na tumugon sa anumang pagbabanta o mga insidente gaya ng hindi autorisado na paglapit o paninira upang pagaanin ang potensyal na pinsala. Reporting incidents. Documenting and reporting any incidents or suspicious activities to supervisors or law enforcement when necessary. Pag-uulat ng mga insidente. Pagdodokumento at pag-uulat ng anumang insidente o kahina-hinalang aktibidad sa mga supervisor o tagapagpatupad ng batas kapag kailangan. Diligence in duty. The term utmost diligence emphasizes the importance of being attentive and thorough in carrying out these responsibilities. This means sipag sa tungkulin. Inibigyang diin ng katagang sukdulang sipag ang kahalagaan ng pagiging matulungin at masinsinan sa pagsasagawa ng mga responsibilidad na ito. Ibig sabihin, continuous vigilance. Guards should remain alert and attentive during their shifts, avoiding distractions that could compromise their ability to monitor the area effectively. Patuloy na pagbantay. Dapat manatiling alerto ang mga bantay at nakatutok sa kanilang mga oras ng gawa. Pag-iwas sa mga pagkagambala na maaaring ikompromiso ang kanilang kakayahan sa epektibong pagsubaybay ng lugar. Proactive approach. Rather than waiting for incidents to occur, guards should anticipate potential security issues and take preventive action. Pag-iwas na diskarte. Imbis na maghintay ng mga insidenteng magaganap, dapat ang mga bantay ay asahan ang mga potensyal na isyu sa seguridad at gumawa ng aksyon sa pag-iwas. Professional conduct. Maintaining a professional demeanor helps establish authority and can deter potential wrongdoers. Profesional na pag-uugali. Pagpapanatili ng isang profesional na pag-uugali ay nakakatulong sa pagtatatag ng awtoridad at maaaring hadlangan ang potensyal na mga gumagawa ng mali. Importance of training. Kahalagahan ng pagsasanay. To fulfill this order effectively, security guards should receive training on the following. Upang matupad ang utos na ito ng epektibo, dapat ang mga security guard ay makatanggap ng pagsasanay sa mga sumusunod. Emergency protocols.
Understanding how to respond to various emergencies, including fires, medical situations, or security breaches. Mga pamantayan ng emergency. Pag-unawa kung paano tumugon sa iba't ibang emergency, kabilang ang sunog, medikal na sitwasyon o mga paglabag sa seguridad. Surveillance techniques. Learning how to effectively monitor their environment and identify suspicious behavior. Mga diskarte ng pagmamatsyag. Pag-aaral kung paano epektibong subaybayan ang kanilang kapaligiran at tukuyin ang kahinahinalang pag-uugali. Property management. Familiarizing themselves with the specific assets they are tasked with protecting, including understanding their value and vulnerabilities. Pamamahala ng ari-arian. Sariling pagkilala sa mga partikular na mahalagang bagay na tungkulin nilang protektahan, kabilang ang pag-unawa sa kanilang halaga at kahinaan. Now we go to the summary. General Order Number 1 serves as a foundational guideline for security guards, reinforcing their critical role in safeguarding company property and ensuring a secure environment. By diligently monitoring and protecting their assigned areas, guards contribute significantly to the overall safety and security of the organization. Atin nang pag-usapan ang buod ng paksa. Ang pangkahalatang kautosang panguna ay nagsisilbing pundasyong patnubay para sa mga security guard na nagpapatibay sa kanilang kritikal na tungkulin sa pagprotekta sa ari-arian ng kumpanya at pagtiyak ng isang ligtas na kapaligiran. Sa pamamagitan ng masigasig na pagsubaybay at pagprotekta sa kanilang mga nakatalagang lugar, ang mga gwardya ay may malaking kontribusyon sa pangkalahatang kaligtasan at seguridad ng organisasyon. Okay, sa Alright, dito na po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa in-depth explanation o malalim na paliwanag ng General Order Number 1 para sa mga security guards. At abangan din po ninyo ang mga series of vlogs na aking gagawin na may kinalaman sa General Order Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 11. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod si Papa Dudes, also known as Kuya Manong, na nagsasabing ingat po kayong lahat, stay safe and healthy. Bye-bye, babu! And thank you for watching!